Ang mga aswang ay kadalasang buntis na babae ang biktima nila. Paano naman po yung mga bali-balitang mga hayop na nawawala ng mga laman loob? Naririnig ko pa nga na kahit ang dugo nila nasisimot na parang vampira lang ang may gawa eh. Maaaring iba mga aswang ang may gawa niyan. Yung mga aswang na ayaw kumain o mambiktima ng tao. Paano naman kami mga lalaki? Pwede ba kami mabiktima at gawing pagkain nila? Ito naman kumaka kami. Anong tingin mo sa akin? Hindi lalaki? Wala na hong magkaka-interes sa inyo, Mang Ruel eh. Ang tanda nyo na. Sarap mo talaga batukang bata ka no? Tay naman, huwag niyo namang sinasaktan si Sandro. Sus, nakahanap ka pa ng kakampi ha? Naku, Ruel, alam mo namang matatakutin niyang si Sandro. Tapos, sige ka pa rin sa pagkukwento ng mga tungkol sa aswang-aswang dyan. Siya tong panay tanong eh. Sinasagot ko lang naman ang tanong niya. O siya, tama na yan. Biyernes pa naman ngayon. Hindi sila pwedeng pag-usapan. Hala, bakit po? Sumenyas ang matandang babae na wag na lang pansinin ang sinabi nito sa binata na may nagtatanong na mukha. Napangiti na lamang si Sonia sa naging banding ng kanyang ama at kanyang manliligaw na si Sandro. Ilang buwan na itong nanliligaw sa kanya, kaya naman ay malapit na ang kanyang pamilya sa lalaki. Iniabot nito sa lalaki ang meriendang ginawa nila ng kanyang ina habang abala ang dalawang lalaki sa pagsisibak ng kahoy. Nagpalitan ng ngiti ang dalawa na agad namang napansin ng matandang mag-asawa. Ay nako, kayong mga kabataan talaga, ang haharot. Kumain na nga kayo dyan. Saka na ang ngitian. Para tayong lalanggamin sa sobrang tamis ng ngitiang yan eh. Naku mahal, ganyan din naman tayo dati ha. Hayaan mo na lamang ang prinsesa natin na maranasan ang naranasan natin noon. Tatay naman eh, huwag niyo na po akong tawaging ganyan. Abay bakit naman? Kahit naman maging mag-asawa kayo niyang si Ruel prinsesa ka pa rin namin. Napabuga na lamang ng iniinom nitong juice ang binata dahil sa sinabi ni Mang Ruel. Agad namang nataranta si Sonia na hinimas-himas ang likuran nito. Uy Sandro, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. May nakaalala yata sa akin kaya naman nasamid ako. Dahan-dahan kasi. Mukhang gutom na gutom ka. Tay, pinagod niyo ba ng husto tong si Sandro? Hindi naman gaano. Kulang pa nga ang ginawa namin kung ikukumpara sa naranasan ko dyan sa lolo mo eh. Nagkibit balikat lamang ang matandang lalaki sabay lagok ng mainit na kape na gustong-gusto nito. Inilibot ni Sonia ang kanyang paningin sa paligid. Nalula ito sa dami ng nasibak na kahoy ni Sandro at ng kanyang ama. Ang pang-2 buwan nilang konsumo ng kahoy ay lalo pang nadagdagan. Tatay naman, ang dami na po pala nitong mga kahoy na nasibak nyo. Kaya pala pagod na pagod si Sandro eh. Anong gagawin natin sa dami ng mga kahoy na yan? O bakit? Hindi naman mapapanis yan eh. Tatay naman eh. Ayos lang ako, Sonia. Exercise din naman to eh. Kita mo tong muscle ko? Ipinakita ng binata ang bisig nito na ipinagpilitan niya pang palakihin na siyang ikinatawa na lamang ng dalaga. Hindi ito sanay sa mga mabibigat na gawain tulad ng pagsisibak ng kahoy dahil may gumagawa ng mga bagay na yun sa kanya. Wala pang 1 taon buhat nang dumating sa probinsya nila ang lalaki. Maraming nagkagusto agad dito dahil sa likas na angking kisig at galing nitong makisama. Sa dinami-dami ng nagkakagusto sa lalaki, ay tanging si Sonia lamang ang nakakuha ng atensyon nito. Anak ng kilalang tao si Sandro, kaya naman nang magparamdam ito sa kanya at nang maipakilala niya ito sa kanyang mga magulang, ay hindi na tumutol ang mga ito. Kilala kasi ang pamilya ng lalaki bilang mabait at mapagkawang gawa. Maraming natulungan ng pamilya ng lalaki na makahanap ng trabaho o hindi naman kaya ay nag-aabot din ang mga ito ng tulong sa mga taong may sakit sa lugar nila. Maiba tayo, Sandro. Ano bang plano mo sa pag-uwi mo rito? Dito ka na ba mamamalagi o luluwas ka pa sa lungsod? Sa ngayon po kasi, Nanay Linda nagugustuhan ko na po rito sa lugar natin.
Kaya baka ho dito na ako magtatayo ng negosyo o hindi kaya ipagpapatuloy ko ang nasimulan ng mga magulang ko. Matagal mo na bang gustong umuwi rito? Bata ka pa kasi nung una kang dalhin ng mga magulang mo dito. Hindi na nasundan pa yon, tama ba? Ang totoo po kasi niyan, wala ho akong bahalak na umuwi dito. Nasanay na po kasi ako sa buhay sa lungsod. Pero mabuti na lamang at nakauwi ka rito, iho. Naranasan mo rin ang buhay na naranasan ng mga magulang mo bago sila napunta kung nasaan man sila ngayon. Naiintindihan ko na nga rin po kung bakit nila ako pinipilit na umuwi rito Marami naman palang magagandang tanawin. Tiningnan naman ni Sandro ng makahulugan ng dalaga na siya namang ikinapula nito. Natigil na lamang ang pagngingitian ng mga ito nang may dumating na kotse sa kanilang bakuran. Tinanaw lamang yun ni Sandro. Kung hindi pa siya binusinahan ay hindi pa ito lalapit sa kotseng yun. Matapos makipag-usap ni Sandro sa nasa loob ng kotse, ay nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Seryoso ang mukha nitong bumalik sa pwesto nila Sonia. May pag-aalala sa mukha ng dalaga, kaya naman ay hindi na nito napigilang magtanong sa binata. O teka, may nangyari ba? Okay ka lang? Magpapaalam na po muna ako sa inyo. May emergency lang sa bahay. Ayos ka lang ba? May pwede ba kaming maitulong sa'yo? Wag na po kayo mag-abala pa. Kaya ko naman po yung ayusin. O siya, mag-iingat ka pa uwi, iho. Sige, maraming salamat ho. Sonia, balikan na lang kita bukas o sa susunod na araw. O sige, aasahan ko yan Mag-iingat ka. Napatango na lamang ang lalaki sabay halik sa noo nito. Sa ilang buwang pabalik-balik ng lalaki sa kanila, ay hindi maiiwasang hindi mahulog ang loob ni Sonia rito. Ang lahat ng katangian na hinahanap niya sa lalaki ay natagpuan niya kay Sandro. Mabait, masipag, at matalinong lalaki. Mga ugaling mayroon ang kanyang ama na gusto niyang mahanap sa kanyang asawa. Nang makaalis ang lalaki sakay ng sasakyan, ay sinundan lamang nila ito ng tingin. Diretso pa rin ang tingin ng ama ni Sonia kahit wala nang bakas ng sasakyan sa daan. Kung sakali mang kunin niya ang kamay mo, tanggapin mo agad. Huwag mo nang pakawalan ng ganyang klaseng lalaki. Baka yan ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Ruel naman, ginawa mo namang alkansyang anak natin Bakit? Para din naman sa kanya yan Siyempre kapag mayaman na siya, hindi na tayo kukutsain ng mga kapitbahay nating wala ring narating sa buhay. Tatay, nanay, baka nakakalimutan niyo pong nandito pa ako at naririnig ko ang usapan niyo. Hinay-hinay naman po. Maging praktikal ka na anak. Sa tingin ko naman mahal ka ng lalaking yun. Hindi ka nalugi sa kanya Paano naman ako, tay? Ano pong may bibigay ko kay Sandro? Hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral Hanggang high school lang ang natapos ko. Hindi ba nakakahiya rin yun? Maganda ka. Kahit ganda mo lang ang ihain mo sa mapapangasawa mo, tuto ka agad yan. Lalo na ang isang katulad ni Sandro na mula sa mayamang angkan. Gusto lamang nilang gawing tropeyo ang mga asawa nila. Aba, gusto mo bang gawin niya yan sa anak mo, Ruel? Ikaw talaga, pambihira ka. Kung ano-anong iniisip mo. Ayokong maging isang kahig, isang tuka ang anak ko. Mas nakakaawa siyang makitang nahihirapan. Napailing na lamang ang dalaga sa sinabi ng ama. Niligpit na lamang nito ang pinagkainan nila, saka dumiretso sa kusina. Alam niya ang ganong ugali ng kanyang ama, kaya naman hindi na siya nakipagtalo pa rito. Nakapagtapos naman siya ng high school ngunit hanggang doon lamang yon. Kahit na siya pa ang may pinakamataas na natapos sa kanilang lugar, ay hindi pa rin maiiwasang hindi mag-alala ni Sonia na baka isang araw ay makahanap ng higit pa sa kanya ang binata. Nang sumunod na araw nga ay hindi siya binigo ng lalaki. Binisita siya nito sa kadinalhan ng mga prutas at bulaklak. Labis na nagalak si Sonia
maging ang mga magulang nito. Naku, nag-abala ka pa. Sapat na sa akin na nandito ka. Hindi na kailangan ng ganito, Sandro. Hindi naman ako makakapayag doon. Gusto ko yung nararapat para sa'yo. Sige na nga, maraming salamat Ikaw ba, Sandro, kailan mo ba gusto mag-asawa? Kung kailan po gusto ng mapapangasawa ko. Hindi lang naman po kasi ako magdedesisyon ng mga bagay na ganyan eh. Napangiti na lamang si Sonia sa sinabi ni Sandro. Kung tatanungin na agad siya ng lalaki, ay papayag na agad itong maikasal sa kanya. Sa ilang buwang pabalik-balik ni Sandro, ay hindi man lamang ito nagtanong sa dalaga kung maari na ba silang maging magkasintahan o maikasal man lamang. Basta nakahanda lang siyang maghintay sa kung ano man ang magiging desisyon ni Sandro. Hindi yun tiyak ngunit kahit gaano pa siya katagal maghintay, ay gagawin niya yon. Hindi rin naman nagtagal ang lalaki sa kanila dahil may gagawin pa raw ito. Nakatanaw lamang ang dalaga sa labas ng bintana habang nagsusuklay ng kanyang buhok. Hindi nito namalayan ang pagbukas ng pintuan ng kanilang bahay. Kahit ang paglapit ng babae sa kanyang likuran, napasapo na lamang siya sa kanyang dibdib nang marinig nito ang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Malaki ang ngiti mo ngayon, Sonia. Ikaw naman, Jessa. Binigla mo ko. Hindi ka pa rin ba nasasanay na bigla-bigla akong pumupunta rito sa inyo? Alam mo, kahit naman araw-arawin mo ako dyan sa biglaang pagbisita mo, hindi pa rin mawawala ang gulat ko, syempre. Asus, pues masanay ka na. Nga pala, saan galing tong bulaklak? Saka ko nasasabihin sa'yo. Baka ano na naman ang isipin mo Aba, sa akin ka pa talaga naglihim Hindi naman magtatagal malalaman ko rin yan. Ano pa nga ba? Wala namang nakakatakas dyan sa pang-amoy mo, no? Nakangiting kinuha ni Sonia ang hawak na bulaklak ng kanyang kaibigang si Jessa. Matagal na niya itong kaibigan. Simula nung mga bata pa sila, ay sanggang dikit na ang mga ito. Pinagkakamalan pa nga ang mga itong magkapatid dahil sa hawig ng kanilang mga mukha. Natigil lamang ang komunikasyon ng dalawa nang lumuwa sa lungsod si Jessa upang mag-aral ng kolehiyo. Hindi na kasi pinayagan pa si Sonia na mag-aral dahil mag-aasawa lang naman daw ito ayon sa kanyang ama. Nanliligaw ba sa'yo ang nagbigay ng bulaklak na to? Wala naman kaming ganyang usapan, pero sa tingin ko, nanliligaw na nga siya. Aba, dapat ko na siyang makilala sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng kung sinong basta-bastang lalaki lang ang mapapangasawa mo Asawa agad? Hindi ba pwedeng boyfriend muna? Kung taga rito lang naman ang lalaking yan, paniguradong sa kasal din ang tuloy niyan. Pilit na pinipigilan ni Sonia ang ngiti sa kanyang labi, ngunit hindi nakatakas kay Jessa yon. Pinagtaasan na lamang siya ng kilay ng kanyang kaibigan. Aba, ang bruha kinikilig. Sino ba yung lalaking yan Saka ako na lang sasabihin sa'yo. Malalaman ko rin naman yan, Sonia. Sa dami ba naman ng tsismosa dito sa atin, tsak kumakalat na ang usapan sa kung saang sulok ng asyenda. Oo nga no. Bakit hindi mo pa rin alam? Dapat nga sa mga oras na to, alam mo na. Sa ilang buwan ba naman niyang pabalik-balik sa bahay Aba, ilang buwan na pala yan Ang sarap magtampo. Hindi tatalab sa akin yan, Jessa. Alam mo yan. Hay, oo na. Kaya siguro hindi pa rin nakakarating sa akin dahil baka kung sino lang yung lalaking yan. Kaya hindi masyadong pinag-uusapan. Nagkibit balikat na lamang si Sonia sa paghihisterya ng kanyang kaibigan. Hindi niya pa kayang sabihin dito ang tungkol kay Sandro. Alam naman niyang may karapatan si Jessa na malaman ang nangyayari sa kanyang buhay dahil magkaibigan sila. Siya lang naman kasi ang nag-iisang kaibigan ni Sonia. Sa hindi malamang kadahilanan, ay may pakiramdam si Sonia na hindi magugustuhan ng kanyang kaibigan si Sandro. Alam nito ang mga ugali ng tagalungsod. Pinaalalahanan pa nga siya nito noon na huwag basta-basta maniniwala sa mga ito. Sa tingin naman ni Sonia, ay iba si Sandro sa mga lalaking kilala ni Jessa.
Ang tinig ng mga magulang ni Sonia ang kumuha ng atensyon ng dalawa. Masayang nag-uusap ang mga ito habang papasok ng kanilang bahay. May dalang manok ang kanyang ama, samantalang papaya at malunggay naman ang dala ng kanyang ina. Nanay Linda, Tatay Ruel, long time no see! But now, see now? Mismo! Masayang nag-apir ang dalawa na para bang magkaibigang matagal na hindi nagkita. Inilapag naman ni Aling Linda ang kanyang mga dala, saka masayang niyakap si Jessa na siya namang sinuklian ng mahigpit na yakap ng dalaga. Kumain ka na ba, Iha? Naku kahit naman kumain na yan, ay dapat pa rin kumain siya dito. Hindi ba, Jessa? Abay, oo naman, Daddy Ruel. Namiss ko ang luto niyo ni Mami Linda eh. Mami at daddy ka dyan. Pinagmumukha mo naman kaming mayaman yan eh. Baka marinig ka ng mga kapitbahay natin. Nakakahiya. Masayang niyapos ni Ruel ang kanyang asawa saka pinupog ng halik ang mukha nito. Nagkunwaring naiinis si Linda sa ginawa ng kanyang asawa, kaya naman pilit niyang itinulak ang mukha ng matandang lalaki papalayo sa kanya. Imbis na lumayo ay mas lalong idinikit nito ang kanyang sarili sa matandang babae. Natatawa na lamang na tinignan ng dalawang dalaga ang paglalambingan nila. Minsan lang naman tayo matawag na ganyan eh. Sulitin na natin. Tumigil ka nga dyang matanda ka. Katayin mo na yung manok nang makakain na tayo. Hindi ba natin tululutuin? Kakainin nating hilaw? Ano ka, aswang? Ba't pilosopo ka? Sige nga, subukan mong kainin yan ng hilaw. Hay nako, wala pa rin kayong pinagbago. Sa loob ng ilang buwan kong pagkawala sa lugar natin ganyan pa rin kayo. Ayaw mo na ba sa amin, Iha? Madamdaming hinawakan ng matandang lalaki ang kanyang dibdib, saka umarting nasasaktan nito na siya namang ikinailing ng mga babaeng kasama niya. Malakas na napapalakpak si Jessa habang humahalakhak. Sa punito ang kanyang tiyan na halos sumakit na sa kakatawa. Bravo! Ang galing mong artista, Tay Ruel! Tinalo mo pa yung mga batikang aktor eh. Ayos ba? Aba, ayos na ayos! Nga pala, pwede bang kami na lang ni Sonia ang kumatay ng manok? Matagal ko nang hindi nagagawa yan eh. Banding na rin namin sana. Hay nako, imbis na mapapadali ang pagluluto matatagalan pa kung tayo ang gagawa. Ang kulit mo pa naman, hindi tayo agad matatapos sa gawain dahil kung ano-ano pang iniisip mong kalokohan. Sonia, sige na best friend, BFF. Hindi mo ba ako na-miss? Ayaw mo na ba sa akin? Please, please. Ito naman, naglambing pa. Kala mo talaga madadala mo ako sa mga ganyan, no? Hindi ba? Oo na, alika na nga. Mabuti na lang at malakas ka sa akin. O siya, wag nyo naman masyadong tagalan ha. Baka mamayang gabi pa tayo makakain dahil sa bagal nyo. Yes, mommy dear. Iba na talaga tong taga-syudad. Mayamang-mayaman na kahit sa pananalita pa lamang. Masiglang sumunod si Jessa kay Sonia na tahimik lamang habang bitbit ang isang buhay na manok sa kanang kamay. Ang kaliwang kamay naman nito ay hawak ni Jessa. Likas sa ugali ni Jessa ang pagiging maligalig. Kabaligtaran ng pag-uugali ni Sonia na medyo mahiyain at tahimik. Alam mo Sonia, nagtataka lang ako Paano ka nagkaroon ng manliligaw kulang na lang ikulong ka rito ng mga magulang mo sa inyo? Halos hindi ka na nga lumalabas ng bahay So paano? Sinabi ko bang nanliligaw siya? Oo, kakasabi mo nga lang kanina Ano kasi, ang totoo niyan, wala talaga kaming pinag-uusapan tungkol sa mga ganyang bagay. Pero alam ko naman na may namamagitan na sa amin. Huwag kang magpapaloko sa lalaking yan Baka sa tingin mo may namamagitan sa inyo pero ang totoo pinaglalaroan ka lang. Uy, hindi naman siya ganun. Ilang buwan mo na ba yung nakikilala? Mga nasa 5 buwan na din. Hindi pa naman pala ganun katagal? Pero bilang kaibigan mo, Sonia, pinapayuhan kitang huwag masyadong magpadala sa mga matatamis na salita ng lalaking yan Kahit gaano pa kamahal ang mga bulaklak o gamit na binibigay niya sa'yo, hindi pa rin nun masusukot ang halaga mo bilang babae, okay? Bumukas ang pintuan ng kusina. Naroon ang dalawang babae sa labas ng bahay
kung saan nila nililinisan ng manok na kanilang kinatay. Hindi pinansin ni Sonia ang nagbukas ng pintuan. Nakatitig ito sa seryosong mukha ni Jessa na abala sa paghuhugas ng karne ng manok. Sa tagal na nag-aral sa lungsod ni Jessa, ay wala siyang impormasyon na nakuha man lamang tungkol sa naging buhay ng dalaga doon. Wala rin kasi sa ugali ni Sonia ang magtanong at kulitin ng dalaga tungkol sa naging buhay nito. Naghihintay lamang siya kung kailan magkukwento ang dalaga. Kaya rin nagtagal ang pagkakaibigan ng dalawa dahil binibigyan nila ng privacy ang buhay ng isa't isa. Mukhang seryoso ang usapan nyo ah. Sobrang linis na tuloy ng manok na yan. Akala ko ba magkakatay lang kayo? Medyo napahaba lang po ang usapan, Tay. Heto ang manok, Daddy Ruel. Ready for cooking na yan. Very good. O siya, kunin ko na lang muna ito. Mukhang hindi pa tapos ang usapan nyo eh. Ang dami pa pong dapat ikwento sa akin ni Sonia eh. Pinandilatan siya ng mata ng kaibigan na ang ibig sabihin ay wala siyang kawala sa kanya. Dalawa lang naman kasi ang pagpipilian ni Sonia, ang magkwento o ang magtampo ang kaibigan. Ito lang ang nag-iisa niyang kaibigan, ngunit hindi niya alam kung may kasiguraduhan ba ang mga bagay na sasabihin niya sa kaibigan. Maaaring mali ang pag-aakala niya sa mga aksyon na ginagawa ng lalaki. Baka siya lang ang nag-aakala na may namamagitan sa kanila. Ayaw niyang mapasama ang lalaki sa kanyang kaibigan, kaya naman kailangan niya munang siguruhin kung ano ang mayroon talaga sa kanila. Magtatampo ka ba kung hindi muna ako magkukwento sa'yo? Hindi ka pa ba sigurado sa pinapakita sa'yo ng lalaki? Kilalang kilala mo na talaga ako. Ayoko kasing magkamali sa unang beses kong pagpapakilala sa'yo ng lalaki sa buhay ko. Napabuntong hininga na lamang si Jessa, saka umiling-iling kay Sonia. Sige na nga, pero magkwento ka kung anong mangyayari ah. Ang gusto ko nga makilala ko muna yung lalaking yan, para naman alam ko kung ipagpapatuloy mo pa ba o hindi na ang pakikipagkita sa kanya. Kilala naman siya ng mga magulang ko. Huwag kang mag-alala dahil sa oras na maayos ang lahat, ikaw ang unang makakaalam. Dapat lang. Oo nga pala, naalala mo yung kinikwento ko sa yung lalaki? Sino? Yung nakarelasyon mo ng ilang taon? Oo, pero nagkalabuan kami tapos naghiwalay. Kumusta? Anong balita sa kanya? Nagkausap na ba kayo ulit? Nanliligaw siya sa akin, pero syempre may kondisyon akong binigay. Anong kala niya? Madadala niya ako basta-basta dahil mayaman siya? Paghirapan niya muna ako. Napangiti na lamang si Sonia sa pinakitang katatagan ng kaibigan, lalo na sa usapang pag-ibig. Marami itong naging karanasan dahil tunay na palakaibigan at ligawin si Jessa. Ngunit kahit na maraming lalaking umaaligid sa kanya, ay mas nanaig ang kanyang prinsipyo na siya ang aahon sa kanyang sarili sa hirap na hindi nangangailangan ng mayamang lalaki. Kailan mo naman ipapakilala sa akin yung manliligaw mo? Kapag nagawa niya na ang pinapagawa ko sa kanya, syempre. Makikilala mo naman siya. Pero pwede ko siyang dalhin dito sa birthday mo. Malapit na yon, di ba? Oo nga pala. Mabuti naman at naalala mo ang birthday ko. Syempre naman, halos magkapatid na tayo eh. O sige, para makabawi ako sa'yo, ipapakilala ko na rin sa'yo yung nanliligaw sa akin. Sa mismong birthday ko rin. Para naman pareho nating makilala yung mga lalaking nagpapatibok ng puso nating dalawa. Napatili na lamang ang dalawang dalaga sa kilig. Marami silang iniisip na plano upang maging masaya ang selebrasyon ng kaarawan ni Sonia. Matapos ang mahabang kumustahan ng araw na yon, ay nagagalak ang puso ni Sonia habang inaalala ang naging kwentuhan nila ng kanyang kaibigan. Pareho nang may nagpapatibok sa puso nila ni Jessa. Hindi lang ang kanyang kaibigan na magkukwento tungkol sa buhay pag-ibig nito dahil may baon na rin siyang kwento. Ilang araw ang lumipas bago muling nagbalik si Sandro. Unang tingin pa lamang sa kanya ni Sonia ay halos manghina siya dahil sa kisig ng lalaki. Bagong ahit at gupit kasi ito.
Pormado rin ang lalaki na halos magsusumigaw ang tinatagong yaman nito. Hindi yon ang kadalasang suot niya. Lagi kasi itong nakasuot ng kupasing maong at kamiseta na kadalasang suot ng mga tao sa lugar nila. Masaya niyang sinalubong ang lalaki na may hawak na bulaklak. Kumusta ka? Medyo natagalan ang pagbabalik mo ah. Pasensya ka na ha. May inasikaso lang kasi ako. Baka ganito rin ang mangyayari sa mga susunod pang buwan. Teka, ano bang pinagkakaabalahan mo? Ang negosyo ba ng pamilya mo? Oo eh. Siyempre wala namang ibang aasahan pa maliban sa akin. Huwag kang mag-alala. Dahil buwan-buwan naman bibisitahin kita. Yun nga lang hindi na ganun kadalas gaya ng dati. Ayos lang. Ang mahalaga, nakikita kita kahit papano. Ang sweet mo talaga. Salamat sa pag-iintindi ha. Maliit na bagay lang naman yun kumpara sa lahat ng mga bagay na ginagawa at pinapakita mo sa akin. Lalo na sa pamilya ko. Ay, oo nga pala. Bago ko makalimutan, i-invite pala kita sa birthday ko sa susunod na buwan. Sana makapunta ka ah. O syempre naman. Ayokong palampasin ang araw na yun. Mahalaga rin yun sa akin ha. Inalalaya ni Sandro papasok ng bahay si Sonia habang inaamoy-amoy ang bulaklak na bigay nito. Mainit na sinalubong ni Ruel at Linda ang manliligaw ng anak. Oh, hindi ka man lang nagsabi na bibisita ka ngayong araw, Sandro. Sana man lang nagkatay kami ng manok para sa hapunan natin. Oo nga, Sandro. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Katulad mo rin yung kaibigan nitong anak ko. Pabigla-bigla rin yun kung bumisita rito sa amin. Pasensya na ho. Namiss ko lang ho kasi kayo kaya naisipan kong bumisita. Sa lungsod ho kasi ako kanina Habang pauwi ako, naisipan kong daanan muna kayo. May binili ho akong ulam para pagsaluhan natin. Nandun ho sa sasakyan ko, kukunin ko muna. Napakamot na lamang ng batok si Sandro habang nagpapaliwanag sa dalawa. Tinignan lamang siya ni Sonia na may inosenteng ngiti sa mga labi. Pinisil na lamang ng babae ang kamay nito upang iparating sa lalaki na ayos lang ang lahat. Ngumiti na lamang pabalik sa kanya ang lalaki, saka nagpaalam muna na lalabas upang kunin ang pagkaing binili nito sa lungsod. Nang makaalis ang lalaki, ay tinignan lamang siya ng kanyang ama, saka pumasok sa kusina para maghanda ng kubyertos. Masarap itong binili mo ah. Anong tawag sa lutong ito? Paella po yan, Mang Ruel. Alam kong mahilig kayo sa seafoods Wala ho kasi ako mapagkuhanan ng fresh kaya yan na lang po muna. Masarap to ah. Sa susunod na punta mo sa lungsod dalan mo ulit kami ha? Tay naman wala ho kayong pinatagong pera kay Sandro. Kung makademand naman ho kayo. Pinandilatan niya ng mata ang kanyang ama, ngunit hindi siya nito pinansin. Marahang hinimas na lamang ng lalaki ang kanyang likuran. Magkatabi kasi ang mga ito sa hapag, habang kaharap naman ito ang kanyang mga magulang. Ayos lang naman, Sonia. Hindi naman gaanong mabigat sa bulsa. Kahit 2 dosena pa niya ng daling ko rito Manang-mana ka talaga sa mga magulang mo, iho. Galante ka rin sa mga taong nakapaligid sa'yo. Maliit na bagay po, Aling Linda. Ang sarap din itong isa ha. Ano ba to? Ngayon lang ako nakakain ng ganito Roasted chicken naman po yan. Paborito ko rin po. Mabuti na lang at nagustuhan nyo. Oo nga. Sa susunod, dalhan mo ulit kami nito pag bumalik ka rito ha. Nay, pati ba naman kayo? Nakakahiya. Aba, bakit? Ayos lang naman kay Sandro Hindi ba, Sandro? Ox na ox po. Kayo pa ba? Napatangu-tangu na lamang si Mang Ruel habang ninanamnam ang dalang pagkain ng lalaki. Masayang nagkwento si Sandro tungkol sa nangyari sa buhay niya, kaya naman ay naging magaan ang daloy ng usapan sa kainan. Pagkatapos ng hapunan, ay hinayaan na lamang na mag-asawa ang dalawa na magkaroon ng pribadong usapan. Dinala ni Sonia si Sandro sa labas ng kanilang bahay. Doon sila naupo sa duyan na ginawa pa ng kanyang ama para sa kanila ni Jessa.
Ang huni ng mga insekto sa palayan ang tanging tunog na gumagawa ng ingay sa madilim na gabi. Hindi nagkibuan ang dalawa. Nagpakiramdaman lamang ang mga ito. Ang malakas na alulong ng aso ang nagpatalon kay Sandro. Maging si Sonia ay nagulat sa biglang paglukso ng lalaki. Sumiksik ito sa duyan na kanyang kinauupuan. Sonia! Sonia! May aswang! Anong aswang ka dyan? Hindi ba't ganyan ang ginagawa ng aso pag may nararamdaman silang aswang? Naku, hindi ah. Ikaw kasi, nagpapapaniwala ka sa mga kwento ni tatay sa'yo. Pero alam kong totoo ang aswang sa lugar na ito. Siyempre probinsya eh. Hindi talaga nawawala ng ganyan. Hindi naman sila nananakit kung wala kang ginagawa sa kanila. Kaya huwag kang praning dyan. Maupo ka na nga lang ulit dyan. Masyado kang nerbyoso. Ayoko. Dito na lang ako. Hindi pwede. Luma at marupok na yung lubid nitong duyan. Baka hindi tayo kaya. Hindi na natapos ni Sonia ang kanyang sasabihin dahil biglang tumunog ang lubid ng duyan saka sinundan ng malakas na pagkabali ng sanga ng kahoy. Parehong nabuwal sa lupa ang dalawa. Ang hindi inaasahan ni Sonia sa pagkabuwal nila ay ang posisyon nila ng lalaki. Nasa taas nito ang lalaki habang hawak ang ulo niya para alalayan. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang liwanag ng buwan sa kalangitan ay nagsilbing gabay nila upang iparating sa isa't isa ang hindi kayang iparating gamit ang salita. Nagtagpo ang kanilang mga bibig. Yun ang unang halik ni Sonia sa buong buhay niya. Gaya ng nababasa nito sa mga librong dinadala ni Jessa sa kanya, ay nakaramdam siya ng mga paru-paro sa kanyang tiyan habang hinahalikan siya ng lalaki. Hindi rin naman yun nagtagal dahil nakarinig sila ng pagsara ng pintuan. Agad na tumayo ang lalaki. Inalalayan niya si Sonia na namumula pa rin ang mukha. Halos hindi makatingin si Sandro sa babae. Sapo nito ang kanyang noo na para bang pinagsisisihan niya ang nangyari sa kanila ni Sonia. Bakit? May problema ba ha, Sandro? Ayos ka lang ba? Halos hindi maipinta ang mukha nito. Iniba nito ang usapan upang mapagtakpan ang kanyang nararamdamang pagkabahala. Alam ni Sonia yon dahil nakita niya na yon sa mukha ng kanyang ama nang minsang magsugal ito gamit ang ipo na pinaghirapan ng kanyang ina. Ayos lang ako, Sandro. Hindi mo ba nagustuhan ang nangyari sa atin? Sonia, ginagalang kita bilang babae. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Pero ayos lang naman siguro. Nagkakaintindihan naman na tayo, hindi ba? Sonia, kung pwede lang, kalimutan mo na yung nangyari sa atin kanina. Sige, walang problema, Sandro. Kung yan talaga ang gusto mo. Salamat, Sonia. Salamat dahil iniintindi mo ko palagi. Niyakap siya ng lalaki na agad naman niyang sinuklian. Ang naisip ni Sonia sa gabing yon ay nirerespeto lamang siya ni Sandro. Ang mga bagay na gaya ng nagawa nila ay hindi dapat minamadali. Masaya ang puso ni Sonia sa narinig mula sa lalaki. Kahit pa sabihin nitong kakalimutan niya ang nangyari sa pagitan nila, ay hindi niya yon magawa. Yun ang unang beses niyang maranasan ang bagay na yon, kaya naman hanggang sa pagtulog ay hawak nito ang kanyang labi na hinalikan ng lalaki. Kinaumagahan ay bumisita ang kanyang kaibigang si Jessa sa bahay nila. Masaya itong nagkwento tungkol sa kanyang manliligaw. Maging si Sonia ay hindi na rin makapaghintay na maikwento sa kanyang kaibigan ang nangyari sa pagitan nila ni Sandro. Tsaka alam mo ba, dinala niya ako sa isang mamahaling restaurant. Siyempre, hindi ko pinakitang kinikilig ako, no? Hindi pa rin siya nagbabago, ang sweet niya pa rin at maalaga. Teka, ibig sabihin sasagutin mo na siya? Pinag-iisipan ko pa eh.
Pero alam mo ba, kung tatanungin niya ako, sasagutin ko na siya. Nakikita ko naman ang mga effort niya sa akin. Kahit hindi naman niya magawa yung ipapagawa ko sa kanya, ayos lang. Ano bang pinapagawa mo sa kanya? Baka naman nagpapatayo ka na ng bahay para sa inyan ha? Akala ko ba ayaw mo ng ganun? Kayang-kaya niyang gawin yon, pero iba naman ang pinapagawa ko. Tsaka ako nasasabihin. Kinindatan na lamang siya ng kanyang kaibigan. Habang siya naman ay hindi mapigilang mapangiti habang inaalala ang nangyari sa kanilang dalawa ni Sandro. Hoy, anong klaseng ngiti yan? Anong nangyari sa inyo ng lalaki mo, ha? Kasi... Ano? Bilis, excited na akong marinig ang kwento mo. Ano kasi, kagabi, nahalikan niya ako. Hinalikan ka niya habang nanliligaw pa lang siya sa'yo? Ang totoo niyan, aksidente lang naman yung nangyari. Pero alam mo ba yung pakiramdam na parang may kumikiliti sa tiyan mo habang naghahalikan kami? Impit na napatili si Sonia pagkatapos magkwento sa kaibigan. Malakas na hinampas naman siya ni Jessa upang sawayin. Ikaw talaga? Ang harot-harot mo. Anong sinabi ng mga magulang mo? Alam ba nila na ang ubod ng hinhin nilang anak ay nakipaghalikan sa lalaking hindi naman niya nobyo? Ang bunganga mo talaga kahit kailan. Hindi nila alam no. Baka kung malaman nila, imbis na nagliligawan pa lang kami, ipakasal na nila ako sa kanya agad. Na gustong-gusto mo namang maharot na babae ka. Nagtawanan na lamang ang mga ito nang mahinang kinurot ni Jessa ang tagilira ni Sonia. Ang buong akala ni Sonia ay magtatagal ang kaligayahang yun, ngunit lumipas ang 2 linggo na hindi nagparamdam ang lalaki. Alam naman niyang abala ito sa negosyo ng kanyang pamilya dahil bali-balita rin sa lugar nila ang mga ginagawa nito. Hindi lang talaga maalis sa isipan ni Sonia ang mga negatibong bagay gaya ng baka ipagpalit siya ni Sandro sa mga matatalinong babae na kapareho niya ang estado sa buhay. Sa 2 linggong hindi pagpaparamdam ng lalaki, ay hindi maiwasang mapaisip ng babae na maaaring pampalipas lamang siya ng oras o hindi kaya ay nagsawa na ito agad sa kanya. Mabaho bang hininga ko? Ano bang ayaw niya sa akin? May amoy ba ako? Ano bang problema sa akin? Anak, sino bang kausap mo dyan? Nay naman para ka pong si Jessa, bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Kausap ko lang po yung sarili ko. Aba, maghanap ka rin ng kaibigan para naman hindi lang si Jessa o kaya yung sarili mo ang kinakausap mo. Baka mabaliw ka niyan at hindi ka naasawahin ni Sandro, sige ka. Sa tingin mo, Nay? Ang totoo niyan, hindi rin po kasi madali sa akin na makipagkaibigan sa kaedaran ko. Taong bahay na kasi ko kaya hindi ko alam kung makakasundo ko sila. Alam mo anak, sa estado ng buhay ni Sandro, normal lang na makipagkapwa-tao siya. Kaya ikaw mag-ayos ka at lumabas ka na sa lungga mo. Hindi ho ako sanay, Nay. Noon po kasi pinaghihigpitan niyo ako ni tatay na lumabas ng bahay dahil baka mabuntis ako ng maaga. Kaya kahit ano pong pilit nyo ngayon, hindi ko talaga kaya. Sige, bahala ka. Ako naman ay nagpapayo lang sa'yo, anak. Sige po, susubukan ko po. Kahit na mahirap po talaga yun para sa akin. Siyempre po, iba na ang panahon ngayon. Hindi ko rin alam kung makakasundo ko talaga yung iba. Napairap ang kanyang ina sa kanyang sinabi. Totoo naman kasi yun. Mapili sila sa nagiging kaibigan niya. Si Jessa lang ang nakalusot sa kanila dahil likas na masayahin at matalino ang kanyang kaibigan. Hindi nila alam ang iilang mga bagay na tinuturo ni Jessa, kaya buong akala nila ay pareho lang silang konserbatibo na magkaiba lang ng ugali. Maiba tayo. Bakit hindi na pumupunta si Sandro dito sa bahay? May hindi ba kayo pagkakaunawaan? Malapit na ang kaarawan mo. Nagbabaka sakali sana ako na baka tumulong siya sa gastusin sa mga handa mo. Bakit naman ho siya tutulong, Nay? Hindi ho ako responsibilidad ni Sandro. Isa pa, busy po yun ngayon. Nagpaalam naman po siya na hindi siya ganong makakabisita dito sa atin. Siyempre naman, anak. Nanliligaw siya eh. Kailangan niyang magpalakas sa amin ng tatay mo at magpakitang gilas.
Wag na lang po tayong maghanda, Nay. Hindi naman yun kailangan eh. Matutuloy naman yung birthday ko kahit wala tayong handa eh. Ay, hindi pwede. Tradisyon na natin yan, anak. Bilang nag-iisa naming anak, dapat lang na ituloy natin ang nakagawian natin taon-taon na paghahanda tuwing sasapit ang birthday mo. Pero wag niyong asahan na si Sandro ang maghahanda ha. Wala naman akong ganong bisita. Si Jessa lang at yung manliligaw niyang inaasahan kong pupunta. Sabi naman po ni Sandro, pupunta siya sa birthday ko. Kami na ang bahala ng tatay mo sa ibang bisita. Kukumbidahin namin ang mga kaklase mo noon. Doon din natin ipapakilala sa kanila si Sandro para mamula rin sila sa inggit. Nanay naman eh, parang si tatay na ang kausap ko at hindi ikaw. Hindi ka naman ganyan ah. Pasensya ka na anak. Naiintindihan ko na kasi ngayon ang gusto ng tatay mo para sa'yo. Basta isipin mo na lang na ang lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti mo. Marahang tumango si Sonia sa sinabi ng ina. Lahat ng sinasabi nito na tungkol sa kanya ay sinusunod o hindi kaya ay pinapaniwalaan niya. Sila lang kasi ang meron siya, kaya naman nasanay na itong lahat ng sasabihin nila ay totoo. Sumapit ang kaarawan ni Sonia. Hindi magkaugaga ang kanyang mga magulang sa pagluluto ng kanyang mga handa. Tumulong na rin ang mga kapitbahay nila, maging ilang malalapit na kaibigan ng kanyang mga magulang. Nakapag-ayos na rin ito. Hinihintay na lamang niya ang kanyang kaibigan, maging si Sandro. Isang kulay rosas na lipstick na regalo pa sa kanya ni Jessa ang ipinahid niya sa kanyang labi. Ang kanyang mukha naman ay nilagyan niya ng pulbo. Suot niya ang bagong damit na binili sa kanya ng kanyang ina na binagayan niya ng paglugay sa kanyang mahabang itim na buhok. Nakarinig ng malakas na pag-uusap si Sonia habang sinusuklay niya ang kanyang buhok. Naroon kasi siya sa kanyang kwarto. Nang ibabaw ang boses ni Jessa na hinahanap siya. Bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto, saka iniliwa doon si Jessa na litaw ang ganda dahil sa kanyang ayos. BFF! Happy birthday! Sorry, ngayon lang ulit ako nakabisita. Medyo busy sa love life. Kaya pala parang may iba sa'yo ngayon eh. Kayo na ba? Oo, sinagot ko na siya. Oh, nasan siya? Nandito ba siya ngayon? Pakilala mo na sa akin. Susunod na lang daw siya. May dadaanan pa. Medyo abala rin kasi ang taong yun eh. Pareho pala tayo. Hindi ko nga alam kung makakapunta yun eh. Ilang araw na kasi siyang hindi bumibisita sa bahay. Pero nung huling nagkita kami, sabi naman niya pupunta daw siya ngayon. Yun naman pala eh. Baka may sorpresa lang sa'yo. Ganyan madalas ang mga lalaking may kaya eh. Hindi na nakasagot pa si Sonia nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng sasakyan na tumigil sa labas ng kanilang bahay. Sonia, nandito na siya! Sandali lang ha, sunduin ko muna. Baka mahiya pumasok eh. Sunduin ko lang ha. Napakunot ang noo ni Sonia habang sinusundan ng tingin ang palabas na kaibigan. Sumilip siya mula sa bintana ng kanyang kwarto. Hindi siya maaaring magkamali. Alam niya kung sino ang may-ari ng sasakyang yon. Agad siyang lumabas ng kanyang kwarto. Bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang ina na may pagtatanong sa kanyang mukha. Ang kanyang ama naman ay normal lamang ang tingin. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, ngunit alam nito na maging siya ay naguguluhan din. Baka ho, may sorpresa sila kaya ganun. Maging si Sonia ay hindi rin sigurado sa kanyang nakikita. Masayang inalalayan ni Sandro ang kanyang kaibigan. Malaki ang ngiti nito na umabot sa kanyang mata. Ngiting hindi niya nakikita kapag magkasama silang dalawa. Kumaway sa kanya ang kanyang kaibigang nakaangkla ang kamay sa bisig ng lalaki. Iba ang tinginan ng dalawa. Hindi tanga si Sonia upang hindi malaman kung ano ang namamagitan sa dalawa. Napahawak na lamang siya sa malapit na tukador upang hindi matumba
dahil sa kanyang panghihina. Sonia, yung kinikwento ko sa'yo si Sandro. Boyfriend ko na siya. Ikaw naman, mahal. Akala ko ba sabay nating sasabihin sa kanya? Alam ko namang matutuwa siya sa balita Hindi ba, Sonia? Malaki ang ngiting iginawad ni Jessa sa kaibigan na hindi alam ang magiging reaksyon sa sinabi nito. Maraming katanungan sa kanyang isipan at tanging si Sandro at Jessa lamang ang makakasagot ng maraming katanungan niya. Maligayang kaarawan, Sonia. Pasensya na kung medyo natagalan ang pagpunta ko rito sa inyo. Maraming salamat, Sandro. May dala akong paella at roasted chicken. Alam kong ikaw may birthday pero ito kasi ang request ng mga magulang mo Sana nagustuhan mo. Pilit ng ngiti lamang ang iginawad ni Sonia sa dalawa habang tinatanggap ang dala nito. Ang pakiramdam ni Sonia sa araw na yon ay parang hihimatayin siya sa nalaman. Gusto niyang umiyak ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Nakahinga lamang ito nang makaramdam siya ng marahang paghaplos ng mainit ngunit mabigat na kamay sa kanyang likuran. Pumasok ka, Sandro. Handa na ang pagkain. Magsisimula ng selebrasyon maya-maya. Mukhang hindi na makakapunta yung manliligaw ng anak ko. May manliligaw na po si Sonia? Parang kailan lang ako nawala. Wala na tuloy akong balita. Hindi mo naman responsibilidad na alamin ang lahat ng bagay sa kanya. Sa bagay, pero anong klaseng lalaki ang hindi pupunta sa kaarawan ng babaeng nililigawan niya, hindi ba? Lalaking walang bayag. Yun siya. Sa oras na magpakita ulit siya sa pamamahay ko, hindi na siya makakalabas pa ng buhay. Kaya walang naglalakas ng loob manligaw sa anak niyo, Daddy Ruel Dahil dyan sa pagiging stricto niyo, bawas-bawasan niyo naman po. Natatawang niyapos ni Jessa ang kanyang nobyo na halos magpadurog sa puso ni Sonia. Nakaramdam siya ng marahang pagpisil sa kanyang likuran. Nang tingnan niya ang taong may gawa nun, ay ang kanyang ina. Halina kayo, kumain na tayo. Salamat naman, gutom na kasi ako Hindi talaga ako nag-almusal tsaka tanghalian para dito. Nagtungo na sila sa hapagkainan kung saan nagdasal muna sila pagkatapos ay kinantahan si Sonia ng happy birthday. Ngunit walang maramdamang saya ang babae sa mga oras na yun. Litong-lito siya sa mga nangyayari. Pagkatapos ng kainan ay dali-daling nagpaalam ito sa kanyang mga bisita upang magpahinga na sa kanyang kwarto. Sonia, ayos ka lang ba? Samahan na kita. Hayaan mo na muna siya, Jessa. Kailangan niya muna mapag-isa. Yan na nga ba ang sinasabi ko Kaya dapat kilalanin muna yung lalaking pumapasok sa buhay niya. Dahil ba yun sa manliligaw na hindi pumunta sa kaarawan niya? Imbis na sagutin ang tanong ng babae, ay iniba ni Aling Linda ang usapan. Nilapitan niya ito, saka sinenyasa na lamang ang anak na pumasok na ng kwarto. Jessa, kwentuhan mo na lang kami kung paano naging kayo nitong si Sandro. Matagal na ba kayo? Aba, sikat na sikat tong binatang to tapos wala man lang kaming balita kung may nobyo na ba siya. Hindi na pinakinggan pa ni Sonia ang sagot ng dalaga. Niloko siya ng mga ito. Pinagkatiwalaan niya ang dalawa ngunit pinaglaruan lang ng mga ito ang kanyang nararamdaman. Natapos ang araw na yon na hindi siya lumabas pa ng kanyang silid. Kahit na nagpumilit pa si Jessa na damayan siya sa kanyang nararamdaman, ay hindi niya kayang gawin. Nasasaktan siya sa kanyang nalaman. Ilang araw ang lumipas nang malaman niyang ang minamahal nitong lalaki at ang kinikwentong manliligaw ng kanyang kaibigan ay iisa. Hindi siya lumabas ng bahay o kahit magpakita man lang sa kanyang mga magulang. Iyak lang siya ng iyak. Niyang kumain ay hindi niya magawa. Isang araw ay nakita na lamang ni Sonia ang kanyang sarili na yapos ang kanyang mga magulang. Humagulgol ang mga ito habang yakap siya.
Inilibot niya ang kanyang paningin sa kwarto kung nasaan siya naroon. Kwarto niya yon, ngunit halos hindi niya na yun makilala dahil sa sobrang dilim at kalat ng paligid. Ang una niyang napansin ay ang lubid na nakasabit sa kisame ng kanyang kwarto. Napahawak siya sa kanyang liig. Mahapdi yun. Ramdam niya ang lubid na dumaan doon. Anong nangyari? Paano ko kayo nakapasok dito? Anak, patawarin mo kami. Kami ang may kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Maghihiganti tayo sa kanila, anak. Huwag mo kaming iwan ng nanay mo. Mahal na mahal ka namin. Napakunot ang kanyang noo sa inasal ng kanyang mga magulang. Doon na lamang niya napagtanto na inabot ng 3 buwan ang pagkukulong niya sa kanyang silid. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sonia nang maalala niyang ikakasal na si Jessa kay Sandro. Ikakasal ito dahil sa balitang nabuntis siya ng lalaki. Narinig niya yon nang minsang dumalaw ang babae para ibahagi sa kanila ang balitang yon na mas lalong nagpaguho ng kanyang mundo. Ayos na ho ako. Pasensya na kayo, Nay, Tay, kung pinag-alala ko ho kayo. Hindi na po mauulit. Gagawin kong lahat para maibalik sa kanilang sakit na ginawa nila. Wala hong magagawang paghiganti, Tay. Tapos na po. Ikakasal na sila. Magkakaanak na sila. Pero anak, pinaglaruan ka nila. Bilang magulang ay hindi namin matanggap na hinayaan lang namin na gawin nila yun sa'yo. Sa tingin ko naman po, walang alam si Jessa sa nangyari. Kung may dapat mang sisihin, si Sandro yun. Pero, hayaan niyo na po. Niyakap na lamang siya ng mahigpit ng kanyang mga magulang. Lingid sa kanyang kaalaman na nagsimula na ang mga ito sa kanilang paghihiganti. Ilang araw bago tuluyang nagdesisyon si Sonia na lumabas ng kanilang bahay. Hindi niya kailangang magtago dahil wala naman siyang ginawang masama. Kung ano man ang nangyari ay pinapatawad na nga niya ang dalawa. Para sa kanya ay hindi natatapos ang kanyang buhay sa ginawa ng kanyang kaibigan. Sigurado ka bang ayos ka lang, anak? Hindi mo naman kailangang pilitin ang sarili mo na makisama sa kanila kung hindi talaga yun ang gusto mo. Wala na ho sa akin yun, Nay. Ayos lang po talaga ako. Huwag na kayong mag-alala. Magsabi ka lang sa amin kung may problema, ha? Tumango na lamang si Sonia bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay para salubungin ang kanyang kaibigan na medyo halata na ang umbok ng kanyang tiyan. Ilang buwan silang hindi nagkita, kaya naman nagulat ito sa mukha ng kaibigan. Hawak nito ang kanyang tiyan. BFF! Ay, aray. Oh, dahan-dahan. Parang kailan lang nung nalaman kong buntis ka. Ngayon mukhang manganganak ka na yata. Ikaw naman kasi, ang tagal mong nagmukmuk dyan sa inyo. Ano, ayos ka na ba? Wala ka na bang balita sa lalaking yon? Huwag na lang natin siyang pag-usapan. Sana lang masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Kumusta pala ang pagbubuntis mo? Ilang buwan na yan? Eto, medyo maselan. Konting galaw ko lang ay napapagod na agad ako. Hindi rin ako ganong nakakakain. Ewan ko ba? Tapos na akong maglihi pero pinapahirapan pa rin ako nitong pamangkin mo. 7 buwan na nga pala to. Ibig sabihin habang nililigawan ka ni Sandro, buntis ka na? Oo. Sorry, BFF. Medyo maharot. Ikaw tong pinagsabihan pa akong maharot nung may nakwento ko sa'yo tungkol sa nakahalikan ko noon. Tapos buntis ka na pala nung mga panahong yun. Mahal ko kasi. Ay, alam mo ba? Habang nagbubuntis ako, may mga kung ano-ano akong nakikita sa bahay nila Sandro. Iniwas na lamang ni Sonia ang kanyang tingin. Nabalitaan din kasi nito na doon na nakatira si Jessa sa mansyon ng lalaki. Baka guni-guni mo lang yun. Hindi pwedeng guni-guni eh. Nagigising kasi ako minsan ng madaling araw. Tapos may nararamdaman akong parang nakatingin sa akin. Hindi ko pa nga halos magising si Sandro dahil matatakotin din yung taong yun eh. Teka, napabindisyonan nyo na ba ang bahay kung saan kayo nakatira ngayon? Oo raw, taon-taon naman daw may bumibisitang pari doon.
Sabi nga sa akin ni Mama, normal lang daw sa buntis na may nakikitang kung ano-ano. Pero hindi ako mapalagay eh. Alam mo, nasa isip mo lang yan. Ang mabuti pa, magdasal ka o hindi kaya magpapunta ka rin ng albularyo sa bahay nyo para makasigurong ligtas ka at ang anak mo. Hindi naman kasi naniniwala si Sandro sa albularyo. Pero sa aswang naniniwala. Natawa si Jessa sa sinabi ni Sonia. Hinimas-himas nito ang kanyang tiyan. Dumaan ang lungkot sa mga mata ni Sonia nang mapansin niya ang ginagawa ng kaibigan. Tumingin na lamang ito sa malayo saka huminga ng malalim. Ninanamnam nito ang lamig ng simoy ng hangin sa hapong yun. Paano mo nalaman? Matatakotin nga yun sa mga bagay na hindi niya naman pinapaniwalaan. Ewan ko ba sa taong yun? Ang gulo pero nakaka-inlove talaga. May ningning sa mata ni Jessa habang nagkukwento kay Sonia. Matamis nitong initian ang dalaga ngunit agad din naman yung naglaho dahil sa naramdaman nitong kirot sa kanyang tiyan. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Kada alas 3 talaga ganito ang nangyayari sa akin. Ang sakit ng tiyan ko. Sandali lang, tatawagin ko si nanay. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Huwag na, mawawala din naman to. Huminga ito ng malalim. Hawak niya ang kanyang tiyan, saka kinausap yon. Huwag mong pahirapan si Mami ah. Hindi ka pa pwedeng lumabas, napakaaga pa. Diyan ka na lang muna, okay? Epektibo naman ba ang pagkausap mo sa kanya? Oo, madalas kong ginagawa to lalo na kung natatakot ako. O hindi kaya sumasakit ang tiyan ko gaya nito. Nakikinig naman siya sa akin kaya pakiramdam ko may kakampi ako sa lahat ng bagay. Ikaw kasi, ang tagal mong nawala. Wala tuloy akong makausap. Pasensya ka na. Hindi na ako mawawala simula ngayon. Salamat, Sonia. Promise yan ah. Tumango ito sa kaniya kapang kaibigan. Mula sa hindi kalayuan ay may naaninag itong nilalang na nakatingin sa kanila. Nagtaasan ng balahibo ni Sonia, ngunit nang tignan niya ulit yun ay wala ito roon. Inisip niya na lamang na guni-guni yun. Ayaw niyang sabihin ang kanyang nakita sa kanyang kaibigan. Ayaw niyang madagdagan pa ang pag-aalala nito, gayong maselan ang kanyang pagbubuntis. Hindi rin naman ito gaanong nagtagal dahil sinundo siya ni Sandro gamit ang sasakyan nito. Sa ilang buwan niyang hindi nakita ang lalaki, ay hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam nito sa kanya. Nginitian siya ng lalaki, saka iniabot ang basket na may lamang prutas. Sonia, buti na lang at nakita ka namin ulit. Ano nang balita? Eto, walang nagbago. Ganun pa rin. Tumangu-tango ang lalaki saka ibinaling nito ang atensyon kay Jessa. Hinalikan niya ito sa kanyang harapan. Nanikip ang dibdib ni Sonia sa ipinakita ng lalaki. Baby, magpakabait ka ha. Huwag mong sinasaktan si Mami. Wala pa naman si Daddy para bantayin kayo palagi. Saksi si Sonia sa matamis na ngitian ng dalawa habang hinahaplos ng lalaki ang tiyan ni Jessa. Hindi rin nagtagal ang mga ito dahil malapit nang gumabi. Kailangan nilang makauwi agad dahil hindi magandang mahamugan si Jessa lalo na't buntis. Nang tuluyang makaalis ang dalawa ay agad na tumakbo si Sonia papunta sa kanyang kwarto at doon na lamang humagulgol ng iyak. Akala niya ay ayos na siya sa ilang buwang hindi nito pagpapakita sa kanila, ngunit naroon pa rin ang sakit habang tinitignan niya ang dalawa na masaya sa kanilang binuong pamilya. Nakarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Anak, Sonia, ayos ka lang ba? Sonia anak, buksan mo ang pinto. Nag-aalala kami sa'yo. Anak, nandito lang ang nanay at tatay ha. Hindi ka namin iiwan. Ayos lang po ako. Kailangan ko lang pong mapag-isa. Sigurado ka ba anak? Sa sala lang kami ha. Hindi na siya kumibo. Ibinauna lamang niya ang kanyang mukha sa unan. Wala nang luhang pumapatak sa kanyang mata.
Hindi na siya makaiyak dahil sa loob ng ilang buwang pagkukulong niya sa kwarto ay tanging pag-iyak lamang ang kanyang ginawa. Sa sumunod na araw ay nakatanggap na lamang sila ng balita na isinugod sa ospital ang kanyang kaibigang si Jessa. Sumakit daw ng gusto ang kanyang tiyan na umabot na sa punto ang kanyang pagdurugo. Bis na bis ka. Saan ang punta mo? Pupuntahan ko lang po si Jessa sa bahay nila. Sasamahan ko lang po siya, Tay. Dapat ay iwasan mo na ang mga yan para sa ikabubuti mo na rin. Ayaw namin makitang nasasaktan ka, anak. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa amin ng tatay mo na nakikita ka namin ganyan. Tama na yan, anak. Hindi makakabuti sa'yo si Jessa. Pero kaibigan ko pa rin ho siya kahit anong mangyari. Huwag ho kayong mag-alala dahil wala naman ho si Sandro sa kanila. Kaya ayos lang po ako. Napansin ng dalaga ang kakaibang tinginan ng kanyang mga magulang, ngunit hindi na lamang siya kumibo. Mas kailangan siya ng kanyang kaibigan, kaya naman ay agad itong pumunta sa bahay ni Sandro upang samahan siya. Pagkababa pa lamang nito ng tricycle na sinasakyan niya, ay agad siyang sinalubong ng galit na si Sandro. Ano bang nagawa sa'yo ni Jessa, ha? Bakit mo siya pinaparusahan ng ganito? Maiintindihan ko pa kung sa akin may galit ka dahil sa nagawa ko, pero si Jessa, tinuring kanyang parang kapatid. Ano? Hindi kita maintindihan. Anong pinagsasasabi mo? Anong ginawa ko kay Jessa? Lumapit ako sa albularyo para malaman ko anong dahilan ng pananakit ng tiyan ni Jessa. Ang sabi ng albularyo, may sigbin na sumusunod ng kahilingan ng amo niya. At alam mo ba kung sinong tinuturong amo ng sigbin? Ikaw! Ikaw yun! Wala akong alam sa sinasabi mo, Sandro. At kung may galit man ako, hindi ako ganun kababaw para gawin ang bagay na yan. Hindi kita niligawan, Sonia. Walang namagitan sa ating dalawa. Ginawa ko lang ang bagay na yun dahil gusto kong makilala ang kaibigan ng babaeng mahal ko. Kung doon ka nagagalit sa ginawa ko, patawarin mo ko. Huwag mong idamay ang anak ko maging si Jessa. Pero hinalikan mo ko, Sandro. Wala lang ba yun sa'yo? Nagkamali ako, Sonia. Pinagsisihan ko yon kaya para mo ng awa. Huwag mong gawin sa anak ko to. Kahit ako na lang, huwag na ang anak ko. Humagulgol ang lalaki habang nakaluhod sa harapan ni Sonia. Gulong-gulo ang babae dahil hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Marahan niyang tinulak palayo sa kanya ang lalaki. Nasaan si Jessa? Kailangan ko siyang makausap. Hindi ka pwedeng lumapit sa kanya. Huwag mo siyang sasaktan. Umayos ka nga, Sandro. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo, ha? Nasa nasabi siya. Gusto ko siyang makita. Umuwi ka na. Kausapin mo ang alaga mong sigbin na huwag na kaming guluhin ni Jessa. Imbis na magpumilit ay umuwi na lamang ito upang humingi ng tulong sa kanyang magulang. Naglakad ito pa uwi para naman makapag-isip-isip siya. Hindi pa siya tuluyang nakakalayo ay namataan niya ang kanyang mga magulang na pumasok sa isang lumang bahay. Kilala ang bahay ni Mang Temyong sa lugar na yon dahil maliban sa pagiging luma na, ay maraming nakaimbak na lumang gamit ang matanda. Sinundan na lamang niya ang kanyang mga magulang para sa kanila na lang siya sasabay pa uwi. Pagbukas ng pintuan ng bahay na yon, ay narinig niya agad ang tatlong tinig na nag-uusap. Hindi ba't parang lugi naman ako sa binabayad nyo? Marami kayong pinapagawa. Hindi sapat ang kakarampot na butil ng ginto. Huwag kang mag-alala. Dadalhin namin sa'yo sa susunod na punta namin ang ginto na ipinamana pa sa akin ng aking mga magulang. Tatapusin ang aking alaga ang inuutos nyo kapag nagustuhan niya ang gintong alay nyo. Tandaan nyo na lahat ng bagay ay may kapalit. Kasama na roon ang pagpapahiram ko sa alaga ko. Ano ang kalagayan ng bata? Malusog ba siya? Hindi ako doktor pero alam ko ang mga bagay na alam din nila. Lumalaban ang batang nasa sinapupunan niya. Hindi ako titigil hanggat hindi bumabalik sa kanila ang karma sa ginawa nila sa anak ko. Lalabas na sana si Sonia sa kanyang pinagtataguan nang makarinig siya ng paggalaw mula sa isang banga na malapit sa kanya. Lumabas doon ang isang kakaibang hayop na may patulis na tenga. Kamukha yun ng isang kambing ngunit kakaiba. Nagkatinginan sila ng hayop na yon.
Nanumbalik sa kanyang gunita ang kakaibang naramdaman niya nang may nakatitigan din siyang kakaibang uri ng nilalang sa gubat. Hindi rin naman nagtagal ang tinginang yun dahil lumapit ito sa lugar kung nasaan si Mang Temyong at ang kanyang mga magulang. Umatungal ito na parang aso. Anong sinabi ko sa'yo tungkol sa atungal na yan? Huwag kang maingay dahil baka may makarinig sa'yo. Mula sa kwento lamang ng mga matatandaan tungkol sa Sigbin, hindi ko akalain na makikita ko siya ng harapan. Matagal nang nasa pagmamay-ari ng pamilya namin ang nilalang na ito. Hindi siya gaanong pala kaibigan, ngunit hindi rin naman siya gumagawa ng aksyon na walang utos mula sa akin. Siya rin ba ang dahilan ng kayamanan ng pamilya mo? May kapalitan lahat ng bagay. Ang pagyaman ng angkal ko ay dahil sa kanya, ngunit nasaan sila ngayon? Wala na sila, hindi ba? Ako na lang ang natitira sa angkal namin. Mula sa kanyang pinagtataguan ay nakaramdam si Sonia ng kakaibang lamig nang magtagpo ulit ang tingin nila ng nilalang na yon. Dahil sa takot, ay napatakbo siya palabas ng lumang bahay na yon. Sapo niya ang kanyang dibdib na walang lingon-lingon habang kumaripas ng takbo. Nang masigurong wala na siyang maramdamang kakaibang lamig, ay dahan-dahan itong naglakad. Pumunta siya sa mansyon ni Sandro upang balaan ng lalaki, maging ang kanyang kaibigan tungkol sa pinaplano ng kanyang magulang. Jessa! Jessa! Papasukin mo ako! Sandro! Sandro! Kailangan ko kayo makausap! Malakas na sumigaw ang dalaga sa labas ng pintuan ng bahay nang hindi siya papasukin ng bantay doon. Mariing ipinagtabuyan siya ng lalaking yon dahil ayon dito ay mahigpit na ipinagbili ng kanyang amo na hindi siya maaaring makapasok sa bahay nila. Hindi agad-agad sumuko ang dalaga nang pagsaran siya ng pintuan, bagkus ay naghanap ito ng maaaring daanan papasok ng bahay. Nakahanap siya ng isang bukas na bintana ngunit nasa ikalawang palapag yon ng bahay. Katabi ng bintana ay isang mataas na punong kahoy. Agad siyang umakyat doon para makapasok sa loob. Nabigla na lamang ito nang magkasalubong ang tingin nila ng kanyang kaibigan na katatapos lamang maligo. Sonia? Anong ginagawa mo rito? Teka, saan ka dumaan? Umakyat ka ba? May pintuan naman sa baba ah. Hindi nila ako pinapasok pero hindi na mahalaga yun. Matanong kita, palagi bang nakabukas ang bintanang to? Kung saan ka dumaan? Oo, medyo mainit kasi dito sa kwarto namin. Kaya naman lagi ko yan binubuksan lalo sa gabi. Naku, hindi mo dapat ginagawa yan, lalo na kung gabi. Paano na lang kung may ibang makapasok dito? Sino naman? Kilala ng halos lahat ng tao sa lugar natin ang pamilya ni Sandro. Wala siyang kaaway kaya hindi naman ako masasaktan o papasukin dito. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Paano na lang kung may aswang na bigla na lang pumasok at nilapa ka? Palagi pa namang wala si Sandro dito para bantayan at alagaan ka. Doon na lamang napagtanto ni Jessa ang punto ni Sonia. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Nilapitan siya ni Sonia sa kama kung saan siya napaupo. Kailan ka pa nakakaramdam ng pananakit ng tiyan kada 3:00? O may mga araw ba na malala ang pananakit ng tiyan mo? Ang unang beses na grabe ang pagsakit ng tiyan ko nung inaya akong magpakasal ni Sandro. Nung araw din kasing yun binalita akong buntis ako. Sobrang tuwa ko lang siguro nun. Kaya naman bigla na lang ako nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Tapos umabot sa tiyan ko. Sa loob ng ilang buwan simula nung binalita akong buntis ako, walang araw na hindi ako nakakaramdam ng paghilab ng tiyan. May mga naririnig ka ba? O nakikita sa mga araw na nararamdaman mong sumasakit ang tiyan mo? Saglit na nag-isip si Jessa. Nanlaki ang mata niyang tinignan si Sonia. Sa'yo ko lang sasabihin to ah. Nakakalimutan ko rin kasing sabihin kay Sandro. Pero kapag sumasakit ang tiyan ko, nakakarinig ako ng mahabang alulong ng hayop. Ang weird nga dahil parang lagi kong naririnig yun. Pagkatapos ng mahabang alulong, dun sumasakit. Kagabi yung huli. Akala ko nga manganganak na ako eh. Pagkatapos niyang sabihin yun ay napatulala na lamang si Jessa. Nakatitig ito sa kawalan. Ang kanyang tingin ay diretso palabas ng bintana ng kanyang kwarto.
Nang tingnan ni Sonia ang tinitignan nito, ay halos manlaki ang kanyang mata sa nakita. Naroon sa taas ng puno ang sigbin na alaga ni Mang Temyong. Hindi yun maamo tulad ng unang beses na nakita niya. Nanlilisik ang pula nitong mga mata. Ang kanyang ulo'y nakabaliktad at nakasayad sa sanga ng puno. Doon na lang din napagtanto ng dalaga na maggagabi na. Nakikita mo rin siya, hindi ba? Hindi lang ako ang nakakakita sa kanya. Lagi mo ba siyang nakikita? Araw-araw, hindi ako makatulog sa gabi dahil mukha niya ang nakikita ko. Akala ko guni-guni lang ang lahat. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at iniluwa noon si Sandro na humahangos kasunod ng matandang albularyo na noon lamang nakita ni Sonia. Jessa? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ikaw? Paano ka nakapasok? Anong paghihiganti pa ba ang gusto mo? Mariing hinawakan ni Sandro ang bisig ni Sonia. Noon niya lamang narinig ang kakaibang atungal ng nilalang na yon. May galit sa bawat atungal nito. Nakakapanindig balahibo. Nakakapanghina. Napatulala na lamang ang mga ito sa kanilang narinig. Ang albularyo ang unang nakabawi. Dali-dali niyang isinara ang bintana ng kwarto, saka nagsaboy ng likido sa paligid. Pinababa ng albularyo ang mga ito sa sala ng bahay. Marami itong ibinilin sa kanila, ngunit nakatulala lamang si Jessa na parang hindi makapaniwala sa nangyari. May masakit ba sa'yo, Jessa? Huwag mo siyang lalapitan! Napaatras na lamang si Sonia dahil sa lakas ng boses ni Sandro. Tinignan siya ni Jessa na may luha sa mga mata. Sonia, tapatin mo nga ako. Ang manliligaw mo ba at si Sandro ay iisa? Nanlaki ang mata ni Sonia sa narinig. Maging si Sandro na may galit sa mukha ay napalitan ng pag-aalala. Anong ibig mong sabihin? Kinausap ako ng kung anumang nilalang na yun. Maghihiganti raw siya alang-alang sa'yo. Ang anak ko ang gagantihan nila. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali sa'yo. Doon ko lang napagtanto na ang tanga-tanga ko. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang galit sa'yo ni Sandro kanina. Tapatin niyo nga ako. May namagitan ba sa inyo? Wala! Meron! Huwag kang magsinungaling, Sonia. Ang lahat ng ginawa ko ay para makilala ka bilang kaibigan ni Jessa. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Walang magkapatid na naghalikan ng ganon, Sandro! Humagulgol ng iyak si Jessa nang marinig niyang muli ang katagang yon. Lumapit sa kanya si Sandro upang aluin, ngunit pinagtabuyan niya lamang ito. Kailangan kong mag-isip. Huwag kang lalapit sa akin! Huwag kayong lalapit sa akin! Hindi ko alam na ang nanliligaw sa'yo pati ang kinakwento ko ay iisa. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit? Ako pala ang dahilan ng ilang buwan mong kalungkutan? Ako pala ang dahilan ng ilang buwan mong pagkukulong sa bahay niyo? Maayos na ako, Jessa. Huwag kang mag-alala sa akin. Iniintindi ko na lang ang lahat ng mga nangyari. Niyakap niya ang kaibigan na humahagulgol ng iyak. Nang makatahan nito, ay lumapit sa kanilang albularyo saka binigyan sila ng anting-anting bilang proteksyon. Nagbilin din ng albularyo na putulin ang punong kahoy na nasa labas ng bintana ng kwartong yon dahil doon naninirahan ng sigbin. Kinabukasan ay ginawa nga yun ni Sandro. Nag-utos siya ng mga tao upang putulin ang mga matatandang punong naroon sa kanilang bakuran. Si Sonia naman ay umuwi sa kanila upang kausapin ang kanyang mga magulang. Patawarin mo kami, anak. Ginawa lang namin yun dahil ayaw ka namin nakikitang miserable. Hindi pa rin sagot ang paghihigante, Nay. Inosente ang sanggol na dinadala ni Jessa. Wala naman siyang kasalanan sa nangyari. Matapos ang pag-uusap na yon ay nagharap-harap ang mga ito. Doon sila humingi ng kapatawaran sa isa't isa. Ang matandang si Mang Temyong naman ay bigla na lamang naglaho sa lugar nila. Wala nang senyales niya o nang sigbin sa paligid. Ilang buwan pa ang lumipas nang tuluyang manganak si Jessa. Naging malusog ang sanggol.
Nakamukhang kamukha pa ni Sonia. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!